Sandali, papatong ko kayo dito. Ayusin natin ito. Kasi nalobat na yung camera ko. So, ito gagamitin natin. So, habang nag-aantay ako sa niluluto ko guys, yung chicken curry kasi nagluto na si Sabina ng sag. Tapos, niluto na niya ang dal. Tapos, tinimpla ko na lang yung dal. Ayan, lipat ko na naman kayo dito. Ayan, para mag-iit po dyan. Ayan, parang ang taas ko na lang. Okay na yan. So, ayun guys, ikukwento ko sa inyo kung paano namin nakilala si Sabina at paano siya napunta sa aming bahay. Ito ang kwento guys, kasi noon pa man, si Ama, nagpapalinis talaga siya dito 4 times a week, 4 na beses yun. Sa kada isang week, isang beses lang. Ang pinapalinisan no, ni Ama is yung rooftop, tapos syempre yung mga steel sa terrace, tapos yung sa hagdan. And yun nga, nung during lockdown, sa pandemya, mga ganun guys. So parang matigil yung pagpapunta ni Ama dito para may kahit papano, mayroon kaming katuwang sa paglinis-linis dito sa bahay dahil na syempre maalikabok. So, ngayon guys, ang nangyari, paano siya napunta sa aming bahay, ilang beses na kasi guys, nagsasabi si Ama sa amin na magpalinis. Yung kinukontak lang ni Ama, parati kasi, yung tiyahin ni Mister, yung nakikita niyo si Uncle, ang asawa niya, yung nalasing sa aming Pasko, siya yun, si Auntie yun. So, si Auntie lang yung mga connection, syempre may mga kilala doon banda sa kanilang lugar. So, ngayon, ang nangyari, may dala siya, ito dala niya, at pinakilala niya sa amin kasi naghahanap ito ng trabaho. So, ngayon, nagsabi kami na gano'n nga kung ano ang sinabi ni Ama. Tapos, nagsabi siya na kailangan niya ng trabaho, araw-araw. Gano'n, kasi nga may baby siya, tapos, andito siya sa valley para maghanap ng pang-araw-araw na trabaho gusto niya. So, that time, hindi kami convinced kasi syempre, ang bili ni Ama sa amin is ganun lang yung gagawin, ganito, ganyan. So, since kaming mag-asawa nag-usap dahil may trabaho na rin si Mister at ako, kailangan ko rin syempre magbigay oras sa pag-i-edit ng mga videos ko guys. Tapos si Johan, inaalagaan ko pa. Tapos minsan nalilate na ako magluto. At okay lang naman yun dahil sanay naman ako sa trabaho. So sabi ni Deepak, why not kukunin natin siya na ganito ganyan, siya magluto, tapos yung gagawin niya sa araw-araw, yung maglinis-linis, pero hindi na siya maglilinis. Ang suggestion ko kay Mister doon sa amin sa 3rd floor. Tapos yung paglalaba, hindi na rin siya mahirapan dahil may washing machine, magsasampay na lang siya. Tapos hindi rin araw-araw ang kanyang paglalaba. And then, ayun, sabi ni Mister, sige, pumayag naman siya. Kasi pwede naman kami na lang maglinis sa itaas. Yung ako na lang yung nag-suggest na ang gagawin niya, dito siya more on concentrate kay Buwa na area. Sa kwarto ni Buwa, sa mga sahig, tapos yung banyo ni Buwa, ganito, ganyan, linisan niya. Tapos yung dito banda sa baba, tapos sa taas, sa mga rooftop, linisan niya. Hindi naman nabibigat ng trabaho. Tapos sa pagluluto, andyan naman ako tumutulong. Kasi nung una, sabi nga nila palutuin. Pero kasi, since medyo hindi ko kasi siya kakilala pa, or hindi ko sa ulado kung paano siya magluto. So, sabi ko ako na lang muna yung magluluto. Pero kasi minsan nadidelay katulad din kahapon, sumama yung pakiramdam ko. So, hindi ko talaga kaya umawak ng tubig na sobrang lamig. Although may heater kami guys. Pero alam nyo yun, pag sobrang lamig, ilang minuto pa siya. O hindi ganun kainit yung tubig na lalabas. Kasi hindi tayo sanay. Kagaya nga ng sabi parati ni Ama sa akin, huwag kahawak-hawak ng tubig dito. Mina kasi magkakasakit ka. So, alam nyo yun guys, pag hawak ka ng hawak ng tubig dito at lalo tayo hindi tayo sanay sa malamig na lugar o malamig na tubig. Sa Pilipinas kasi guys, masarap ang tubig natin ipapaligo kahit malamig, kahit gabi na. Si Johan guys, believe me or not, nung nasa Pilipinas kami, 'di ba, sa atin yung mga bata tuwing hapon talagang hinahafbat natin. Ganon guys ang ginagawa ko kay Johan, walang absent yan. Pero si Johan guys, hindi siya sinisipon sa Pilipinas, hindi siya talaga inuubo kahit anuman ang lamig ng tubig sa atin. Kasi iba ang lamig ng tubig sa atin guys sa Pilipinas.
malamig ang tubig sa Pilipinas, pero iba. Hindi siya yung nakakasipon, nakakaganito. Kasi dito guys, ice talaga. Yung ano, pag inano mo yung tubig, ice talaga yung lamig niya guys. So, ganun yun. So, parang alam nyo yun guys, the next day yung mga kamay ko, parang ang bigat-bigat, na ang sasakit ng mga buto-buto ko, tapos yung tuhod ko, bigla na lang nagtitwist, na kahit nakaupo ka. Alam nyo yun guys, sandali yung manok ko. Sandali guys, tingnan natin yung manok ko guys. Oh my God, anong nangyari? Ayan, at kakain na rin kami mamaya-maya. Or, ngayon na, kasi gutom na nga kami. So, ayan na ako nagluto nito. Tapos, pinagawan ko na siya ng achar, chutney. Chutney pala ang tawag dyan. Ayan. So, ito yung pinagawa ko sa kanya na chutney. Ang tawag daw. At ito siya din nagluto nito. Ayan. Tapos, yung dal namin. Ayan, yung dal. Lentil soup. Ayan, guys. So, baka magtataka kayo ano ang mga itim na yan. So, yan guys, ito ay pinirito ko o ginisa ko siya sa meaty seeds. Ayan yung meaty seeds. Meaty seeds. Tapos, cumin seeds. Ayan din yung cumin seeds. Seeds. And hindi ko alam yung pangalan. Ito yung mahaba. Pero very healthy daw yan, sabi ng kuya ng asawa ko, kaya nilalagay namin dyan. Okay guys, so yun na nga, ituloy natin ang kwento natin about kay Sabina, para makilala nyo rin si Sabina guys. Kung baka magtaka kayo minsan, may makikita kayo na, oh, sino yun nila? May nakikita kami, may kasama ka dyan. So, mas mabuti na yung makilala nyo si Sabina. So, ayun guys. So, after nung nag-decide kami na, yun nga, everyday, kasi ayaw niya ng 4 times a week. Although, nag-agree siya. Pero, so sabi ko, kay Mr. nag-agree din ako. Pero sa taas, hindi lang siya naglilinis. Pero nintulungan niya rin ako pag may mga labahin, after niyang isampay at kuhanin niya, siya yung nagtutupi. So, mas magaan na sa akin ngayon dahil syempre hindi na ako yung nagmamadali parati dahil mag-i-edit pa ako, magluluto pa ako, tapos kailangan ko pang i-attend si Johan, ganito ganyan. Although part na yun ng ating pamumuhay sa araw-araw bilang isang asawa o bilang isang nanay. Pero sa dito guys, sa bahay, alam niyo naman ang mga bahay dito guys, ang lalaki. Hindi ko na yan guys kakayanin na imamap pa yung hagdan namin, paanggat baba. Hindi na guys, kasi mister na yan lahat ang guys, ang gumagawa. At ako ay pangkusina, gagawin ko yan kasi talagang hindi ko ayawan yan. Tapos lahat-lahat ito. Kita niyo naman si Buwa, yan, active din si Buwa. So, ayun guys, so kailangan talaga meron lang kahit paano katuwang. Although kami lang naman tatlo dito, wala namang kalat masyado sa bahay. Pero guys, ang alikabok dito sa Nepal, hindi mo alam kung saan talaga nagagaling. At grabe ang alikabok talaga dito. So, ayun guys, so nandito siya sa akin sa araw-araw at makikita nyo si Sabina na everyday nandito siya, magsisimula siya. Wala naman siyang proper talaga na timing guys. Basta pumapasok siya sa morning alas 8 o minsan okay lang yun, ma-delayed siya. Tapos, uwi na siya pagkatapos na ng lahat-lahat. Tapos, balik na naman siya sa hapon. 4:30, balik siya. Tapos, uwi na siya lalo pag winter. Pag natapos na ang pagluto ng ulam sa gabi. O, minsan di naman nagluluto na kasi may ulam pa naman. So, nagsasaing lang siya. Tapos, uwi na siya kasi mabilis lang dumilim. At naglalakad pa siya pa uwi. At sobrang lamig pa. At doon pa banda yung bahay niya. Mas malayo pa konti sa kanila ni Mandira. May anak siya guys. So 4 years old yung anak niya babae. At nasa village. So kaya nandito siya sa valley para magtrabaho. Bata pa yan. 20 years old. So kaya sabi ko nga, ang bata mo siguro nung kinasal ka. Sabi niya mga nasa ako. Hindi niya nga alam yung edad niya. Sabi niya mga nasa 15 ako at Emilia or 16. Yun ang sabi niya. Tapos ang asawa niya 25 years old. Tumutulong-tulong sa yung sabi niya sa mga electrician daw. So, ayun guys. So far, so good. Okay naman siya. At pa lang siya. Mag-1 week pa lang siya sa amin. So, ngayon ko lang sinabi sa inyo kasi syempre, inaano ko pa siya. Pinag-aaralan. Yung pagkatao niya, kung sino siya. Okay naman siya. At mahihain, marespeto naman siya. Sa ngayon, okay siya para sa akin. So, ayun guys. Kakain na kami. Gutom na ako. And mamaya-maya ulit.
Hello guys, it's okay. Nawala kasi guys. Sandali ako. Hello guys. Hello guys. Tawa. Sabihin na bata pa to guys. Mas bata pa kay Mandira. Ngayon medyo okay na pakiramdam ko guys. Kahapon hindi okay talaga yung pakiramdam ko. Check. Okay? Day, favorite. A few moments later. Dito si Mandira guys, oh. Hello. Good morning guys. Buwa siya ng simi. Let's go. Kasi si Buwa samahan siya ni Buwa. Marami kasi kami simi dito. String beans yun eh. That is string beans in our country. But in Nepali, simi! Ayan, kukuha sila. Ako sumama kasi sa likod sila, so dito ko sila kukuhanan ng video guys. Ayoko doon kasi baka may ahas pa doon sila nilang kukuha ng ano guys, ng simi. Sabi ni Mandira, ako na lang kukuha ng ano, ng sabihin na. Ay, sarado. Ito tayo guys sa terrace namin sa kusina. Teka lang. Kasi naririnig ko na yung mga ano dito. Silaw yan, silaw. Si Mandira. Pina-vlog din ako. Daddy, oh. Yun silaw, oh. Ay, okay lang pala. Baka, Diyos ko, hindi. Mabuti na lang hindi ako sumama is good. Because this one, oh. Maybe it will... Hala, o, tingnan niyo si Mandira, oh. Diba habulin ka niyan, turkey? Oh, gano'n din. Ano, sila, oh. Gano'n din. Yan naman sila, oh. Too much? Sinira na pala dito. Ito guys yung kusina namin, yung terrace, oh.
Tingnan nyo, nag-i-stack talaga kami ng gas, oh. Kasi mahirap din dito mawalan. Hindi ka agad-agad ma-deliveran. Tapos, hindi mo pa sure kung dito ka mag-order. Full ba? Kasi dito, guys, marami ring manluloko dito. Minsan, bibili ka ng ganon. Na-experience namin noon. Parang walang laman na yung tangke. Kasi may mga issue na dito. Kalahati na lang yung makukuha mo. Ayun ang kumuha si Daddy. Kasi dami dyan. Sabi ni Daddy, walang kakain dito. Ayan, sabi ko kay Mandira, kuhanan nyo ng video. Kukuha kasi sila ng pera sa bangko nung padala yung bunso ng anak nila. Siguro nung padala din siya kay Mandira, kaya si Mandira kukuha. Ayan, kinukuha na niya. Ayan, si Sabina. Good morning, Sabina. Sabina, good morning. Seryoso, si Sabina. Sabina is very serious. Where? Dito na si Mandira. Oh. Where is the simi? Dami niya kinuha. What is this? This one. This is my coat. Yeah, okay. This. Simi. Ito na guys yung kinuha nila, oh. Very fresh, no? Yeah. Yan guys, oh. But we can eat without cooking this one, the seeds. The same in single or this is different? Same. Ito kasi this is the one we are eating in single, no? But This one I think it's little bit hard. yeah, it also in single there is we will found small one. Very fresh, no? And tasty, Bua that said, one. I will grow. I will plant next year that small one. It will be very Kasi masarap. tasty. That is tasty. Don't want tea? Yan, kain tayo. 10 o'clock. I'm being late. So what happened to this? I'm going outside. It's too Ayan late. guys. So this is from your house. The iskus. Ayan oh, yung tinik hindi na siya, ano guys oh. Kasi because I get hurt with this thorn. Thorn you called in Nepali. What? Actually, I asked Daddy, what is in Nepali that one, Mandira? This What one? is the name in Nepal? I know also, but I forgot. Ito pa. I don't know, he tells something Rakan. Sarkhanda. Sarkanda. So, Yeah. ayun guys, Sarkanda. I like this one. Now the festival. Yeah, Mage Sankranti. Ha? Mage Sankranti. Magi Sangkrati, yung mga Yeah. ubi guys. Yeah, The we- purple yam. Ayan guys. So, eto na yung time kasi Tarul ito, also in Nepali. tarul, yung gabi guys sa atin, mga kamote. So, Tarul, tilaura. tilaura. Dalla, bujak dalla. Kasaba ata yun guys. Pero, eto na yung kasi this is the time, no? Or next month, the festival, Mandira. Yeah, Saturday. Ay, Saturday na pala. So, magluluto yan sila guys. Purple yam. Ito, then the tarul, no? Yeah, Daddy likes tarul. That's Yeah. what he's trying to tell me this morning. Again, in Nepali, Sarkhanda. Sarkanda. Yung kamote guys. Sarkanda ang tawag dito. So, ito yung ating word of the day ay Sarkanda. Ang kamote sa Nepal. So, ayun guys. Kakain ako kasi mamaya pa yung mga kasama ko. And then, wait. Milbuwa up, yeah. Ako. So guys, kakain ako guys. Bakit ang dilim? Ayan, so kakain ako. Patitikimin ko rin si Mandira kung gusto niya. Ayan, ang mainit, minicrowave ko. Kakain ako tapos alam niyo ba guys? It's already open. I'm going now. I'll be now? fast here. Gusto ko aalis na si Mandira. So guys, ito nagkapi ulit ako kahit sisikmurain ako. Ba't parang hirap ako dyan? Kain ako guys. Mamaya yan sila kakain. Kasi ganitong oras sa Nepal guys, hindi yan sila kakain. Mga ganitong oras. Para sa kanila ang aga pa yan pag kumain ng ganun. Kaya magkakamay kayo. Kaya magkakamay ako at may kape. Pangarap. Sardinas. Tapos kape. Sarap. Lagyan ko kaya lemon to. Lagyan na lemon. Tinatawagan na ni Narian ba yung kapatid niyang babae? Kasi siguro. Pero sabi naman ni Mandira, nakapagluto na ako at Mila. So kain ako guys. Sabi ko kay Sabina, mauna ako kumain. Kasi mamaya pa yan sila. Ang mga Nepalis hindi yan nakain ng ganitong oras ng rice. Puro yan sila tsaa. Kaya bahala kayo, gutom na ako. Hey, kain talaga ako.
Arigatou gozaimasu! Salamat, ate! Wow! Ay. Sabi ko sa inyo, sobra ako ganito eh. Ang hirap naman ba? Kape! 3-in-1. Pilipinas. Sorry, dalaglag pa. Sayang. Sabi ni Sabina, ano kayang ginagawa ni Ate Mila? Seryoso kasi yan, guys? Sabihin ako sa inyo. Magla-lockdown dito sa Nepal sa January 14 daw. Lockdown dahil dumadami na nga yung cases. Ano na, talagang tumataas na. So, mag-lockdown siya. And then, may ipapakita ako sa inyo kung kumusta yung yung sa pantry. O, pantry. Pantry area namin, yung mga stocks namin sa pagkain, yung ref. Papakita ko sa inyo, magtutur-tur tayo. Pasensya na kayo, guys. Miss na miss kong sardinas. Oh, at saka kape. Hindi to ayaw to ni, ayaw ni Sabina. Hindi kasi yan sila sanay guys sa mga dilata na pagkain. Sabi ko kay Mandira, bakit ang aga mo? Yun nga kasi kukuha siya ng pera. Kasi tinatawagan daw siya ni Buwa. Wow. Sarap. Kakamis. Maanghang lang siya. Ayan pa yung kahapon na binuksan ko kay Sabina. So guys, patitikimin ko kay Sabina yung ating Lego. First time ko talaga ito guys matikman. Oh, try. Natatakot si Sabina. Halika. Try. Naya si Sabina. Ito. No like. No. Ayaw niya guys, no like. You know what is this? This the one. This the one. Shark. Guys, sabi ko, shark yan. No like? Ayaw niya ang ating sardinas. So guys, yung balitang magla-lockdown dito, kaya nga sabi ko sa inyo, excuse me guys, pa-pantry tour tayo, yung cute ko na pantry. Ayun, pinakita ko na sa inyo before ito. So sa loob, ano kaya ang meron tayo sa aking maliit na sikretong pantry room ni Sis Mila. Tingnan nyo guys, may mga product pa ako galing from Japan. May mga nori from inside. Yung mga organic na mga coconut sugar na pinadala noon ni ate sa akin. Pinipreserve ko. At malayo pa siya sa mga expiry niya guys. So ayan, yung mga laman nito. And then meron akong panipuri. Panipuri ito guys, yung bilog na kinain namin noon ni Indira na sa loob may mga patatas. Tapos ito yung mga pinadala ni ate sa akin from Japan, yung coconut milk. Ay, hindi pala ito coconut milk. Yung fresh na coconut meat ang tawag. Ito pala yun, yung certified organic na coconut milk. Ayan. Mahal din kasi guys pag bumili ka dito nito. So, ayan. Tapos, meron din siyang pinadala sa akin. Ito. Ayan guys. Masarap ito sa isda, diba? Ayan. Tapos may condense ako. And then, yung tomato paste. Yan. So, tapos, syempre, yung Filipino na mga mix. Yan. Kasi, bakit madami yan? Magtataka kayo. Dahil, ito ay padala sa akin noon nila ni Ate Julie, ni Michelle of Canada, and Ate Julie of UK. Pinadalan din ako nila noon. Napakadami. And maraming salamat sa inyo, Ate Julie and Mitch of Canada, maraming salamat at malayo pa sa mga expiry guys o mga yan.
Tapos, yung mga pinadala ni ate sa akin from Japan. Ayan, nakita nyo naman. So, ayan, oh. Tapos, ito, binalot ko. Dahil, syempre, sayang, may konting butas siya. Nilagay ko siya sa ziplock. Ayan. Tapos, syempre, tingnan nyo, guys, yung sagu ko. Ayan. Padala din ni ate from Japan noon. Naalala niya sa akin. Noon na, parang ang tagal. Ito lang. Ayan. Then, ayan, syempre yung bago kong natanggap na mayonnaise ni ate. Tapos kasi mahilig sila dito sa hot sauce. Kaya bumibili ako ng extra. And then, biscuits. Yan, binili pa yan ng brother-in-law ko noon sa mga, noon. Bakit noon? Noong nabakasyon pala sila nito lang. Tapos yung patis. Tapos yung milk powder. Ayan, yung, yung Knorr na chili mansi. Yan. Arigato gozaimasu. Yung bigay ni ate yan. Tapos yung mga dilatas. Yan. Ito yung wayway noodles. Yan. Tapos yung bihon. Tapos yung masala. Yan. Hindi pa rin masala. And syempre dito ko nilalagay yung oatmeal. Galing ito sa dala ng sister-in-law ko. So, since ubos na, ginamit ko lang yung laman nito, guys. Hindi from America ang laman nito, kundi from Nepal. Since palakain ako ng oatmeal. So, why not gagawin ko siyang lagayan ko? Kasi Quaker Oats din yung kinakain ko. Diba? So, ayan. Yung powder milk ni Johan, konti na lang. So, paubos na. Bibili na ako soon. And ito yung cashew nuts. Tsaka ito, bigay pa ito ni Pasan Bro. And cheese nga siya, bulldog. Pero maanghang naman dahil na, ayan o. Kasi my loves ang nakain ito. Cheese hot, chicken flavor. Ayan. Tapos ito, sabon. Ayan. Joke. Ito guys ay rice cake. Meron to ako sa fridge. Pero kasi ito, mamaya ililipat ko. Nakakalimutan ko lagi. Tapos ito sa baba. Since mahilig kami kumain ng mga spaghetti. So, ayan. Bumibili ako. Nag-i-stack ako. Tapos, yung nuri. Yung kakain kami ulit. Gagawa si Uncle. Busy pa kasi si Uncle eh. Yan. 3 yan guys pinadala ni ate sa akin. So, lulutuin namin. At gagawa ulit si Uncle. Tapos, meron din kami. Ganito guys. Oh. Ayan. From Japan din. Ayan. Tapos, syempre, ito, yung kanyang, tamang sushinuko. Hay! Yan. So, gagamitin din namin ito sa nuri. Yan. Ito ata yung sinabi ni ate. Tapos, syempre, yung ating another nuri. Tama ba ako? Nuri ito ate. Baka mali na naman ako. Ang mahal daw nito guys, dito, sabi ni Uncle. Pero sabi ko, sige, hayaan mo na at i-keep natin yan, ipipreserve natin, di natin kakainin, titingnan na lang natin. Joke. Tapos guys, ito. Isa sa mga paborito ko ang sopas from Japan. Kaya, ay talaga yan. So, isa na lang ang natira. Ayan. At baka next year ko nakakainin. Joke naman. Tapos ito, bumili ako dahil nangangarap ako gagawa ng sopas. Baka naman. Oh. So, itatry natin yan. So, at least meron tayong stocks dyan. So, natutamba ng ating mga stocks dito. So, kaya, tapos ito guys, yung green peas na fresh. Tapos ito, pinadala ni ate sa akin na rice paper. Hindi ko pa actually alam talaga paano gawin to, pero gustong-gusto ko talaga to gawin. Baka one of these days, gagawin namin to. Pinadala niya ako yung maliit na size. Ayan, no, 16 cm. Tapos ito, 22 cm. Malaki naman. So, ito guys, gagawin ko rin to one of these days. Kakain tayo. Tapos yan yung cumin seeds and pop rice. Tapos syempre asin. And then ito yung aking malagkit na kanin. Ayan. So, ayan lang guys yung laman ng aking cute na pantry area dito. Yan, dito ko nilalagay yan. Tapos sa kabila, guys, dito naman makikita ang aming mga sabon. Pero yan sa baba, yung mga extra things na, ano ba yan? Natutumba pa ako. Mga extra things ni Ama. Yan. Yung kettle, to dala pa namin. Galing UAE. Tumutunog ito pag pag nagkumukulo na. So, anyhow, yan, yung mga sabon, extra sponge. Tapos yung, yung
pang scrub. Tapos cling wrap, foil. Ito yung mga trash bag. Dala pa nila galing Amerika yan. So, nag-i-stock kami. And then, yan. Yung mga sabon, yung padala ni ate sa akin. Nakita nyo naman. Arigato gozaimasu. Maraming salamat ate. And then, ayan guys. Ito siguro, ilang taon pa to si Johan. Yung, ano na to? Yung birthday hat. Ngayon, dyan pa. At yung mga balloons, dito ko nilalagay. Yung ano, kutsara, yan. Binabalot ko yan. Tapos yung mga kandila. Siyempre, nagbabrown out dito. Pag bumibili kami, tinatago ko rin yan. Agad. Lubid. Yung popper na binuksan ni Johan. Sabi ko sa kanya, wag niyang buksan na buksan. Yan, hindi na magagamit. Ziplock. Yan, bumibili ako sa wholesale na ziplock. Yan. Tapos, door. So, yun na guys. Yan lang ang naman for now. And, usually dito guys, yan yung extra na stocks natin dyan. Tsaka air fryer na maliit. Yan, nag-tour na ako sa inyo. Guys, usually, pag may mga lockdown, hindi yan sila katulad sa Pilipinas na alert, talagang direct, nag-grocery, ganun ang panic buying sa atin, diba? Lahat paghahanda. Dito guys, parang wala lang. Hindi uso sa kanila yung magpapanik sila, mamimili sila gamot, mamimili sila ng mga, basta grocery lahat, nagkakaubusan na. Guys, dito sabi ko sa inyo, pag may lockdown, pag magla-lockdown, ay makikita nyo talaga guys, walang katao-katao yung, yung grocery store. Wala. Siguro, makikitaan mo lang sila, hindi lahat. Siguro mga 5, ganun lang na tao, bili ng mga, gulay. Gulay lahat guys ang bibilihin nila. Kasi dito guys, halos may mga tanim na sila sa paligid nila. Pero yung iba naman, since hirap, hindi sila ganun kasi syempre hindi naman sila makakapagtanim dahil nagre-renta lang naman sila. Mostly kasi syempre yung mga nagtatanim-tanim may-ari ng bahay, yung mga ganun ba guys, ay yung ibig kong sabihin sa mga gulay-gulay. So yun. Pero kung pag-uusapan ang panic buying dito sa Nepal, hindi yan guys. Wala. Yung pupunuin nila, mga ref nila. Ay nako guys, kahit mag-lockdown man, walang pagbabago sa Nepal. Ganon sila. So, ayun, baka sa lockdown na ito, may mga timings naman silang ibibigay. At, malalaman nyo rin yan dahil i-update ko kayo. So, ngayon, nakita nyo na yung pantry tour natin. Yung aming pinaka-cute na pantry area dito sa bahay. So, now, ipapakita ko sa inyo ano ang laman ng ref namin. Baka nag-wonder kayo, ang ref namin napakalaki, at baka mag-isip kayo, ano ang laman, baka may mga dinosaur. So ito guys, yung aming ref. Tingnan nyo first sa freezer kung anong laman ng ref namin. Yan. So, to our french fries, yung corn, sweet corn, yung ko kasing lamig guys, Diyos ko, yung aming, yung pambalot ko sa aking spring roll, tapos ito, lamig. Green peas ko guys, tapos ito. Alam nyo ba, baby pa to si Yuan, hanggang nandito pa yung sa akin. Ganon ako guys, mag-keep ng mga bagay-bagay sa akin, hindi ako nagtatapon agad. Tapos iniingatan ko ang mga yan. Tapos ito yung sa baba, yung ref tour natin. Pagpasensyahan nyo. Yan, galing from Japan. Ito, ano ba tong tawag na to? Black pepper, Caesar salad. Ayan. So, imagine nyo guys, hindi ko pa siya nabubuksan. And then, syempre yung niluto kong bihon. Bigay ni Ate Julie from UK. Bagoong. Maraming salamat again. And of course, from Japan. Arigato gozaimasu. Salamat Ate. Grapes, butter, tapos yung ghee. Tapos yung rice cake ulit ni Ate na bigay sa akin. At may expired pa siya sa 2023. Pagkakasama. Tapos yung sopas din. Arigato gozaimasu. And then yung gagawin kong tocino. Mamaya-maya, abangan nyo yan. Ito pa yung ginamit ni Uncle. Ayoko mong itapon kasi bigas hindi naman to na hindi naman to napapanis, hindi naman to sira. Ito yung ginamit niya for sushi. So, ayan, nilalagay ko lang yan dyan. And then, yan yung laban ng ref namin, guys. Tapos, sa baba, siyempre yung mga gulay-gulay. Yan, yung barguso ba sa amin ang talaga.
yung garlic na dahon, repolyo, kasi nga nagluto tayo ng bihon, green beans, yan, yung mahaba, yan, luya, carrot, tapos kalabasa. Tapos ito sila. Yan. Kinley, soda, kaya pancake syrup. Yan. Mga Sprite. Tapos, bakit may Sprite kami sa fridge? Kasi ginagawa ko minsan, guys. Ito ginamit ko nung New Year sa manok. Ito, bumili ako ulit kasi nagluto ako nung isang araw or the other day. Manok ulit, nilagyan ko ng Sprite. Pero hindi kami pala inom ng soft drinks actually. Tingnan nyo naman, New Year pa ito. Oh. Tapos, cheese. O yan, yung mayonnaise. And then, ito yung mga wasabi ko, guys. Nilalagay ko talaga sila dito. Tapos, itlog. Ketchup. Very common na to sa mga ref, diba? Tapos ito, hindi ko alam ano ito. Baka si Buwan naglagay dito. Lemon. Tapos syempre, yung chocolates. Ito. Maraming salamat. Ito galing from Ate Jean. Ito, Ate Jean. If hindi ako nagkakamali. Thank you very much, Ate Jean. Kuya Bernie. Yan. So, yan yung laman ng aming fridge. So, ayun guys. Nakita nyo ng ref tour natin.